mga lodi, no? Window grills naman tayo. So sa paggawa ng mga ganito, mga grills, pintuan, ano pa man yan, napakahalaga na meron kayong patungan. So pagka gumagawa kami, palagi kaming gumagawa ng patungan kahit na temporary lang ito ginawa namin. Dito lang namin tinapit. At siyempre yan ay nakalibel. Kasi pag hindi nakalibel yan, pag kinabit natin sa bintana, ay lalapan yan. Hindi yan lalapat sa bintana. Okay, kailangan nakalibel. No? Napakalaga niyan kasi kung wala tayong patungan, masakit sa likod. At hindi tayo komportable sa pagtatrabaho. At the same time, yung mapaglagyan nyo ng na semento, kung hindi patag, malamang hindi rin patag ang inyong magagawa. So yan, napakahalaga niya, no? Marami ako nakikitang sa lapad lang gumagawa at medyo hindi kaaya-aya tingnan pagka ganun. At ito pala, no, minsanan tinatabas yung pyesa para pare-parehas ang laki. So mga lodi, no, tapos na itong grills na ginagawa natin para sa bintana. At nahasa na lang ni Reggie. So itong mga lodi, so itong mga lodi, no, payo ko sa inyo, pag naghinang kayo, pagka ganitong window grills, lalo't ito ay square bar, no, kailangan yung amperahe nyo ay medyo mataas dahil makapal naman siya, kaya pwede nating taasan yung amperahe natin. Hindi naman yan mabubutas dahil makapal ito. So nakikita nyo yan, malalim ang malalim ang baon ng hinang yan kasi mataas yung amperahe natin. Kasi kung mahina lang ang amperahe natin, kadalasan ng ginagawa ng ibang pabrikito, so mahina lang at spat lang, hindi hahasain pa. Ang mangyayari kasi ay mahina lang yung kapit, kaya kung may mga magnanakaw ay by script lang o katala ang katapat nito, pakagta ng katala, and then ganun-ganunin lang, matatanggal na. So ganito yung itsura nito kapag hinasa na, no? Kasi pag naghasa kami talagang halos lapat, o di kagaya ng gawa ng iba na halos ribaba lang ang tinanggal dahil yun nga, mababaw lang yung ang baon ng hinang. So dito halos flat yung ginawa ni Reggie na paghasa, pero ang hinang yan ay makapal dahil pasok sa loob, no, baon. Kumbaga baon yung ating hinang. So ganyan ang ganyan dapat, no, para maiwasan natin yung matanggal, no. Merong nagkwento sa atin na kinakabit pa lang natatanggal na daw yung naalala mo yon? Alam mo siguro kung sino yon. So yun ang iniwasan natin, kaya dito ay inaano na natin, sinisigurado na. At ito may mga butas na, so ibabaon natin to sa paderno gamit ang expansion bolt. So welding lang ang pinangbutas natin dyan. So asain na to, no? At pipinturahan natin doon ikakabit na. So okay mga lodi, no, magkakabit na tayo ng ating grills, no. Ito, nakakapagkabit na tayo ng isa. So ito, para maikabit natin to at mai-ano natin yung butas may tama, naglagay muna tayo ng isa. Then ito yung daya-dayain na lang natin to kasi itong mga panila, no, wala sa hulog itong mga bintana, no. Kung napapansin nyo, ang kakapal ng silan. So na lang natin, agawin na lang natin yung distansya ng mga bintana. So gagaya nito, no, medyo malayo sa katotohanan. So at iurong na lang natin dito ng konti para kahit pa paano sa kabila hindi masyadong halata. So itong mga lodi, plano para hindi tayo magkaroon ng problema. So bago pa namin to binuo, sinukatan namin to,
sadya talaga tayong nagpalaki tayo dito kasi tatapan natin dito dahil ayaw ng may-ari ng dito natin ilalagay dahil mahirap nga naman ang maglinis na no kung nakadikit tayo dito sa nakadikit tayo dito sa may bintana. So gusto nila no nakaangat. So pagka ganito magbabari na tayo dito, ilayo nyo ng 5 cm, at least 5 cm yung layo sa kanto para hindi mabasag. So dahil yung gamit natin ay expansion bolt, so ito may muntik na tayong madisgrasya no, mapapansin nyo nagkaroon na ng crack kasi itong expansion bolt pag naitanim natin yan, habang hinihigpitan natin bumubuka yan sa loob. Pakita mo nga di yung expansion bolt. So gaya nito no, nagkaroon siya ng crack. So ito to no. Hinihigpitan mo daw. Habang hinihigpitan mo yan, bumubuka ito. Yan, bumubuka. So binubuka niya dito sa loob. Kaya kung malapit kayo dito sa kanto, malamang sa malamang talagang mababasag talaga yung pader, lalo kung ang kalublak niyan ay walang laman. So ganun ang ingatan nyo no. So kaya ganyan no, malayo siya sa kanto. Hindi lang iniwasan natin yan yung makabasag tayo ng semento. So ngayon dito dahil nagkabit na tayo sa ibabaw ng isa, pwede na natin iwanan to. So, dahil pagod naman ako sa pagbabarina, si Reggie pagod na rin to sa kakapanood. Ikaw naman daw di magbarina. So okay. Gayahin na lang to yung mga butas na to kasi naman yung talim natin diyan. Okay. So yung barena pala na gamitin nyo dyan, yung may hammer para mabutas. Kagaya nyan, no? Kagaya nyan, malambot, no? Walang laman yung dyan, hollow block. So kung malapit tayo dito, pag binuka ng expansion bolt yan, ng wala, hindi mo maano yan kasi maliit yung sige na naman, hindi naman nagagalaw yan. Maigpit na yun sa taas, maigpit na. So ingatan nyo rin na baka yung baka tumagos naman sa kabila yung barena. Kagaya niyan, talagang malambot lang or malakas lang talaga yung barena natin. Kaya ingatan nyo na malapit sa so ayun na yung mga lodino, nabutasan na natin lahat. So tatanggalin natin ngayon yan, ibababa natin yung bintana para may lagay natin yung Dynabolt. At syempre maluwagan na rin natin to dahil yung talim natin gamit ay 10mm. 12mm naman yung ating Dynabolt. So hindi rin pwedeng 12mm yung ibutas natin dyan. Malaki no, malaki. Kasi itong Dynabolt kailangan yan, pagpasok natin insakto lang ang butas. Pagka masyadong maluwag, iikot lang yan no, pagka hinigpitan natin, iikot lang no, hindi niya na mahigpitan, hindi na siya maglalak sa loob. So kailangan medyo masikip. So tatanggalin na natin yan para may baba. So paano daw yan, G? Pinapasok? Ganito lang yan, guys. Oh, pakita mo. Dito tayo papalo. Oh. Ano ang ipapasok? Oh. O bakit daw yan ang ipapasok? Kasi mag-i-span to doon sa loob. Oh. Sige nga. O di parang kulang paliwanag, kumukuha ka ng tornilyo. Ito. Oh, para alam nila. Yan, ganyan. Eh bakit sa kabila? Kung sa kabila. Sa kabila dito angat sa loob. May pagkakataon na hindi yan pumapasok. So yun. Hindi mo papasok to. Kasi maliit yung butas niya no. Yan.
Sige, kung ipitin mo daw, ipitin mo. O yan, yan. Hindi yan maipapasok. Mahigpit. O, maigpit. Kaya ito dapat ang nauna. So ito ha, ito tong maliit yung butas. Ito yung mauna. Ito yung nasa hulihan. Okay, o sige, banat. Banat dong. So yung butas niyan, tamang-tama lang na mahigpit. Hindi rin maluwag. Pero may mga pagkakataon niya na hindi papasok, no? Pero okay lang dahil pwede namang putulin yan, pwedeng basagin. So kagaya nito, no? Hindi na siya papasok. O, kasi may matigas na siyang inabot, no? So basagin mo to, basagin mo. Paluin mo na lang. Ganito yan, ganito. Ay, ganyan, no? So hawakan mo, hawakan mo. So pagka ganito, dito nyo lang tirahin. Ayan, yan, yan. 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 Kita nyo, putol na siya, mabasag na. Yun, ganun lang, ganun lang. So, magagamit pa rin naman natin siya. Kasi ang natanggal lang naman, ito kapiraso lang. No? Walang thread ang natanggal. So, ibig sabihin kung may inabot na siya ng matigas, o hindi ganong nabarinahan. So, ngayon, ikakabit na natin ngayon yan. Okay. Tayo muna tayo. Ayan, last na. Okay, mga ano din naikabit na natin yung pinakahuli no? So tatlo lang naman to. At dito mga lodi, pag may salamin ay ingatan nyo, ingatan nyo yung pagwi-welding pag may salamin. So tayo naglalagay ng karton. At dito naglalagay din tayo ng karton sa tiles, no? At syempre dito, ceramic ito, ceramic. Ito yung labahan nila, lababo. Delikado to. So kailangan lagyan natin ng protection para pag napatakan ng baga ay hindi kumapit, no? Lalong-lalo sa salamin, napaka-sensitive ng salamin. Pag napatakan ng init yan ng baga, ng welding or ng grinder, kumakapit yan dyan. So dito kasi I-beam, no? I-beam. Hindi na natin pwedeng barinahan, talagyan ng dynabolt o expansion bolt. Winelding natin dyan sa likod. Dito tayo naglagay ng bolt. Okay na, no? So far, so good. At dito, no? Pinagtulungan na nila to ng pagpintura ni Reggie. Tsaka ito. Ano nga pangalan mo, pare? JC. Ha? JC, sir. JC? Oo, sir. JC, o si JC. Si JC boy. JC po. Ang poging kasama nila dito sa hardware. So ang pagtimpla niyan parang nagtitimpla ka lang ng cetogen. Okay. Oh. Lahat na to, sir. Ay, hindi lahat ba yan? Gaano ba karami yan, G? Kunti lang din. Oh. Okay. Nailagay na lahat, nailagay na. O di kasi ang mangyayari niyan, epoxy primer kasi yan. Nailagay mo na lang. Wala na. Bibigas din yan. Wala na pintura doon. Yan ang last na. Alas na, sige. Parang cetogen lang din yan pagka magtimpla. So pagtulungan na nila to kasi anong oras na rin naman, no? At mahirap naman abutin pa tayo ng overtime dito. At ito lang din naman yung pintuan na lang to. So unahin nyo yung importante dyan yung mga pinag-weldingan kasi yun ang talagang kakalawangin. Dahil galvanized naman yan. So ito na, no, last day na namin ngayon. At so far marami-rami naman kaming nagawa na dito. So ito yung grills natin, no. So mas maganda sana to kung matabang bakal, no. 10 mm lang ito. No? Maganda sana dito kung 12 mm na standard, medyo mataba. Kaso sabi ng may-ari, no, mahal daw ang 12 mm na standard. Pwede naman daw tong malit, 10 mm lang dahil walang naman to harang sa bata kasi yung bata malikot, no? Pag binubuksan yan, umaakyat yan sa bintana na yan dahil mayroong supad yan. So nilagyan lang ng harang para hindi naman mahulog yung bata dito. So maganda to kung standard na 12 mm yung gamitin o di kaya 1 by 1 na
tubular, no. Ito yung the best, no, 1x1 na tubular ang gagamitin sa ganitong design ng grills. So dito, no, hindi talaga ako maka-move on dito sa ano na to, sa unang gumawa dito. So tingnan niyo naman. So right, no, mga lodi, no, pa-subscribe na lang sa YouTube channel namin at paki-follow sa Facebook page namin, no. Alright. GC Boy, may isa-shoutout ka? Shoutout sa aking asawa. Nako, ilang pangalan ng asawa mo? Si Marapay po. Ay. Manood ka mamaya. Na.